may kakailangan siguro tayo about sa mga transportasyon, ay matutulungan po tayo siguro ng ating pinagpipitagang mga bisita. Magandang hapon po ulit sa inyo lahat at salamat po ulit sa pagdalo. Ibigay ko sa inyo ay ang tumatayong coordinator ng ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization. Ito po ay sa katauhan dito po sa atin, coordinator po ng kauna-unahang tinalaga siguro ng ating kagalang-galang na Efren Viluna. Sige noong Arsenio Calipas Jr. Magandang salamat po mga kasamahan kong mga transport driver. Itong paunla ko po sa inyo na ako pinagbigyan niyo po ako bilang pangyayaya sa akin President Acto Efren Viluna. Nakakuha po siya ngayon sa National Congress. Kaya nga po ito, sabi ko, sa tagal nang walang suporta sa nobisiha, sa taas, sa Congress, ito na po ang ating hinihintay sa ngayon. Sa tagal ko pong naging driver dito sa nobisiha, ngayon lang po ako nakatagpo ng maayos at mahusay sa taas, si Efren Viluna. Bigyan po natin ang konting palakpak. Sa nga po mga kasamang mga driver, ako po isang opisyalis din po dito sa aming barangay. Ako po yung chairman ng lahat po ng pangulo ng Youth Leader. Ako po ang pinapangulo nila dito sa ating barangay. Ika nga yung highlights ng ating panauhin, nagmula pa sa Maynila. Siya po ang chairman, national president ng ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization. Bigyan po natin ng isang masigabang palakpakan. Kagalang-galang, Efren Viluna. Maraming salamat po sa tagapagsalita. Bago po ang lahat ay umabati po tayo kay Barangay Captain si Pino Torino at sa ating pong napakabait na konsihala, Cynthia de Guzman. At sa lahat po ng mga nandito sa ngayon. At labis po ako nagpapasalamat dahil nakaharap ko po kayo. At bago po magsalita si Ka Efren, ay dalawa lamang po agad ang paksa na aking pangunahin pag ako po'y nagsasalita. Isang nag-aalam na puso, nagdadumdaan. Ang dalawa po ay isang nagdurugong puso at nagdurugong puso at nag-aalam na damdamin. Bakit po binabanggit ni Ka Efren Viluna ng actor yan? Dahil nagdurugo po ang puso natin. Dahil pag pupunta po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pag nalaman po nilang ikaw ay isang driver, isang maliit na operator, ay halos hindi ho tayo kinakausap kaagad. Bagkus tayo po ay pinahuhuli pag may nakakakita po ng medyo nakabarong at nakakita na medyo nakakotse, ay inuulat. Parang napakababa ng uli ng pagtingin sa atin. Diyan po naghihinanakit ang akto. Nag-aalap dahil panahon na para malaman natin yung uri ng mga karapatan natin bilang isang transport sector. Hindi po dapat maliitin ang hanay natin. Napapansin po ninyo kapag nagsasalita pang ibang opisyal ng gobyerno, ang sinasabi, lahat na po ng kalokohan o kawalangyaan sa ating sektor po sinasabi. Minsan sinasabi nila, wala tayong galang, tayo ay balasubas, tayo ay walang kwenta, para bang napakababang uri. Pero sa hanay po ng akto, hindi po ganun ang paniniwala natin. Ang hanay ng transportasyon po ay pinakamahalaga sa lipunan. Pinalalabas lamang po ng ating ahensya ng gobyerno na parang inilalabas napakamababang uri natin dahil ang kinatatakot po nila ay magkaisa tayo at magsama-sama. Napakalakas po ng pwersa ng transport sector, yan po ang pinangingilagan ng ating pamahalaan.
Wala po yung ating pong mga naglilingkod ngayon sa ating pamahalaan. Katulad po halimbawa natin ng guro, hindi naman makakapagturo yan sa kanyang eskwelahan kung wala po tayo na maghahatid sa eskwelahan nila. Doon ay lalo pa naging garapal. Sa pamumuno po ni General Adjun. Napansin po ninyo na i-conversion tayo sa LPG na pinitan. Pag ikaw ay hindi nagpal ka ng extension of validity, hindi ka pwedeng pumasa dahil kailangan na i-convert po ng LPG. Narinig po rin ninyo sa dyaryo yan, sa radyo, etc. kung paano po kami nagbakbakan. Pero ako rin po, nakita ninyo sa gate, hindi po ako pinapapasok. Kita-kita nyo sa television yan. Hindi ako naniniwala na walang nakakita sa inyo sa fight na yun. Ngayon, ano po ang ginawa ni Ka-Efren? Bakit po natin sinasalaysay at pinakikita yung mga nangyari na mga nakalipas? Pinatutunayan ko lamang po at pinatunayan na rin ng akto na hindi totoo na pag-official ka ng gobyerno, malakas ka. Di ba po ng araw, pag pupunta kayo ng DPRB, ang sinasabi natin ay baka pag pumunta kayo na hindi kayo kakausapin. Di ba? Kung may mga problema kayo ay hindi kayo kakausapin. Katulad po na nangyari sa inyo. Ikaw ay isang maliit na operator, pipilitin ka na tinatawag natin na magbayad ka ng SSS ng iyong driver. Pero yung driver naman ay hindi naman desidido doon sa part ng pagbibigay mo ng SS dahil bukas ay pwedeng umalis na siya. Pero sino po ang nagdusa nun? Hindi pa po yung operator dahil hindi siya makakapagparehistro dahil nga po kung hindi niya babayaran yung full na 1 taon sa pamamagitan ng bayad sa SSS. Maganda po yung SSS. Pero wag naman dapat na isakripisyo lahat ng isang individual na operator. Dapat pinag-aaralan natin yung ganong proseso hanggang sa yung po ay nawala. Kung gusto mong bayaran ng operator, bayaran. Kung ayaw, wag. Yan po yung naging doon. Ano pa po ang maging problema? Yung Department Order 2008-39. Marami pa po siguro ang hindi pa nakakaalam sa inyo noon. Yung halimbawa natin ay yung willing sleeper ka lang. O yung wala kang buwelyo. Sa maliit lamang na violation. Yung dating binabayaran natin 150, ginawang 1,000 sa first offense. Pangalawa, pag nahuli ka ulit ng pangalawang beses, halimbawa, willing sleeper ka ulit, pagdating ng 1 taon o kalahating taon, nahuli ka ulit, nakalagay sa computer, suspendido ka na ng 2 buwan, 2,000 na ang babayaran mo. Halimbawa, sa loob ng 1 taon, nawala sa sarili mo, nahuli ka ulit, halimbawa na willing sleeper, 3,000 ang babayaran mo, suspendido ka na ng 6 na buwan. Siguro narinig na rin sa radyo yan, at saka sa television. Ano ang sumunod na panukala? Sa darating na 2013, ang panukala po nila ay kapag magkakaroon po ng model ang sasakyan. Ang bus po, sinimulan niya may model, 10 years. Ang taxi po ay may model na pagdating ng 10 years, ay kailangan bumili ka na ng bago. Kapag ka ikaw ay tinatay, yung ngayon ng UV, siguro napapanood po niyo sa TV kung paano ko pinaglalaban yung UV Express. Ano nangyari? 13 years old. Pag hindi ka bumili ng sasakyan mo, ngayon po, hindi na po sila makakapagparehistro kung ikaw ay 13 years old na. Ang kailangan ay bumili ka na ng bago. Pag hindi ka kaagad bumili ng bago, yung model na 13 years old, automato, ay ibibiding, kukumpiskahin po ng gobyerno ang franchise natin at pagkatapos ay ibebenta at ibibigay sa mga may kaya sa buhay na bumili ng sasakyan. Pinakita na rin po sa TV. Di ba po? Na yung tinatawag natin ang susunod ay jeep. Ay sino papasa sa iyo? Lahat kayo tanggal na. Kasi karamihan sa inyo ang ginagamit ay surplus. Meron sa inyo 13 years pataas. Di ba po? Okay, sino ang papasa sa atin kahit sa buong Pilipinas? Wala. Anong ibig sabihin ng gobyerno? I-phase out kayo. Anong gagawin natin? Kailangan magkasama tayo, magkaito tayo doon sa nagiging nating kabuhayan. Huwag tayo baliwalain yan. Dahil nangyari na po yun sa bus.
Hindi po nagreklamo ang taxi. Kaya may model na sila. Ngayon po nagwawala dahil karamihan din sa mga UP Express, individual ang may-ari. Kaya nagwawala na rin sila. O ano pong gagawin? Susunod po ay jeep. Ay pag nangyari po yan, at yung sasabihin nila, babaguhin na raw nila ang transportasyon dito sa ating bansa dahil ang gusto raw nila ay bago. Anong sabi ni Ka Efren? Ay luko-luko kayo. Naiingit lamang kayo pumunta kayo sa Korea, ang sabi ninyo, magaganda ang transportasyon doon, walang traffic doon. Eh ano ba ang kabuhayan at kalsada doon sa Korea kaysa dito sa atin sa Pilipinas? Dapat tinitingnan po nila yon. Ano pong kahinig ng akto doon sa phase out? Wala pong gusto na bulok ang jeep. Wala pong gusto na bulok ang ating sasakyan. Kung yan ay ipatutupad, kailangan muna natin ay magplano rin ng gobyerno na hindi basta-basta alisin. Ay kung yung squatter nga, binibigyan ng pamasahe, binibigyan ng bahay bago alisin Samantalang ito, 13 taon na natin na ginagamit at sumuporta na tayo sa ating pamahalaan, pero yung pamahalaan wala malamang suporta na ibinibigay sa atin. Anong panukala natin sa ganung proposal? Kung itutuloy ninyo yan, dalawa lamang ang solusyon na pwede namin gawin at hilingin. Ano? Pautangin mo kami ng jeep o ng van na walang down payment at unti-unti namin babayaran at wala kaming hingin libre sa gobyerno. Kung wala kayong kakayahan, wala kayong tiwala sa amin, extension ng validity. Bigyan mo pa kami ng 3 taon para makapag-ipon naman kami ng down payment. Dapat ganun yung tingin ng government. Hindi kailangan yung sinasabi, ayaw ko na sa mukha mo, bukas wala ka nang hanap buhay. Ay mabuti po sa ibang bansa may subsidy. Pagka transportasyon ka, public utilities ka, parang ang sa government ka, dapat pinoproteksyonan tayo. Hindi yung tinatawag na iniisip, wala na kayong kwenta, alisin ko na kayo. Ibibigay ko na lang sa mga mayayaman. Halimbawa po natin ay yung isang mayaman at milyonaryo, ang sasabihin halimbawa ng gobyerno, kaya mo bang bumili ng 200 unit sa lugar na yon? O ay kung yung mayaman na ipipinance niya, 200 unit, di lahat kayong 200 phase out na, dahil may bago na, dahil hindi nyo kayang bumili ka agad ng sasakyan. Ganun po yun. Yun po yung inilalaban natin sa ngayon. Huwag po natin baliwalain yan. Yan po ay nakasulat na permado na. Step po tayo ilano na natin yung kabuhayan nyo. Pag may problema po kayo sa LT Permit LTO, sabihin lamang ninyo po kaya aking coordinator kay Junior. Halimbawa, nabubulok na yung papel ninyo doon. Kailangan palagay-lagay pa doon. Di ba? Loko-loko yung mga hearing officer doon, yung may bigote. Mabait mo ka, pero salbahe yan dating doon. Di ba? Tapos si Bruno naman, ay bakit lang ninyo akto? 100% magkakaroon kayo ng benefit. Dahil yung amo nga nila, pinatatanggal ko Sila pa kaya director na hindi ko ipatatapon. Di ba po, galing yun din sa Region 1 Si Bruno tinapon lang dito sa Region 3. Kaya nga po yung ganun ang natin. Ang very importante, simula po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nire-respeto po ang akto. Hindi po tayo binabago, hindi po tayo binabastos. Tayo po ay dumadaan muna sa mga public hearing, dumadaan muna tayo sa information, dumadaan tayo sa mga dokumento. Hindi po tayo kalaban ng gobyerno. Nagtatanong lamang po tayo kung mapipinsala ang ating kabuhayan. Iniisip ko lang sa inyo yung mga ginawa na ng akto. Ano pa po? Kung kayo po ay sasapi sa akto, o hindi man kayo mag-member sa akto, ang habol lamang po ng akto, magkaisa lang tayo para respetuhin at may paglaban natin ang karapatan natin. Ang akto po, walang membership fee, kahit 5 centimos. Ang akto po, libre ang ID. Dalawa lang ang pagsasama natin. Yung tinatawag natin na magkaisa lamang kayo at nandito pa ang akto. Ang akto po ay nire-respeto sa buong Pilipinas. O halimbawa po natin, ang sinasabi ko ay libre lahat. Subukan ninyo, hindi naman kayo nananatili na dito lamang kayo sa region, anong region ba to? Region 3. Region 3. Hindi lang naman kayo lagi lang dito Dahil may mga professional driver license kayo, may mga pagkakataon na inaarkila kayo, binagamit kayo, na pumupunta kayo ng Maynila. May mga pagkakataon na pumupunta kayo ng Baguio. May mga pagkakataon na pumupunta kayo sa 100,000, 400,000 nationwide. Kaya kung po kayo binigyan ng tinatawag natin
na calling card para yung mga pinagsasabi ko rito, dokumentaryo po ang mga pinagsasabi ko kahit sa lumalab ako pumunta. Nakalagay po yan sa Facebook at saka sa YouTube. Nandiyan po sa calling card at pwede ninyong tingnan kung ano mga pinagagawa ko doon. Makikita po ninyo doon kung paano ko pinadadampot ang mga pulis na saliwa. Pinadadampot ko po at makikita ninyo sa computer kung paano ko pinatawag ang lahat ng mga direktor ng buong Pilipinas na ng Highway Patrol. Makikita po ninyo yun. Yung pinakita ko sa inyo, background lang yun eh. Makikita rin po ninyo yung mga traffic enforcers sa MMDA kung saan man lupalop yan, kung paano ko pinatatanggal yan. Ang very importante lamang po ay may direkta kayong nalapitan at nagpapayo sa inyo. Kung minsan po kasi, halimbawa po natin, may reklamo kayo, isang pulis, o yung highway patrol, ay araw-araw kayo sa kalsada, paano ninyo mawawala yung problema ninyo? Di ba po? Dahil pag-iinitan naman kayo. Ano pong gagawin ng akto doon? Isusulat lang ninyo sa akin. Sa pamamagitan ni Kajun. No? Yung sulat ninyo na yon, ang gagawin ko, susulat naman ako sa letterhead ko. O ako ngayon ang pipirma. Binigyan mo na ako ng right para mawala yung problema mo dyan sa kalsada. Anong solution doon? Wala naman tayong solution sa bayan mo eh. Kung highway patrol o police ang kalaban mo, punta tayo ng krami. Siya papupuntahin ko sa krami para i-reklamo ko siya. Pagiging ako ng krami o hindi, ay national ako. Hindi na wala yung problema mo. Di ba po? Very importante yan. Hindi, yung dali lang po yan. Pumunta kayo kay June. Pagsama-samahin ninyo yung ORCR at saka decision. No? Ipadala ninyo sa akin. Ano kay June na. Ay, ano na, nasaan si ano? Dito ka, pumunta ka rito, nasaan si ano? Yung coordinator natin.